bawat kong mga anak na salihang sa akin sa tuwi-tuwi ay nagpapadama ng wakas na pag-ibig. Mga anak, damhin ang aking wakas na pag-ibig na sa inyo'y aking ibinibigay sa tuwi-tuwi. Damhin ang paghinga ng inyong mga sala sa tuwi-tuwi. Aking ipinadarama sa bawat isa ang ganap kong pag-ibig, sapagkat sa bawat sandali ng inyong buhay, batid ko ang bawat kakanapan. Ang lahat ay hayag sa akin. Wala kayong maililihim, kahit pa ito ay itago sa kasulok-sulukan bahagi ng inyong puso. Isang mata pa lamang, mga anak, ay nakikita ko na ang lahat. Ang lahat ay hayag sa akin. Ano pa kung dalawang mata ang aking gagawin? Kaya't mga sikapin ninyong lagi na sundin ay ang aking kalooban. Sikapin ninyong lagi na ang kagalakan ay inyong mayatid sa akin, sapagkat mga anak, sa tuwing nakikita ko na kayo'y nanghihinap, ito'y sumusuka sa aking puso, sapagkat hindi ko manais na makitang lugmo ang aking mga anak. Hindi ko manais na makitang kayo'y nanghihina. Hindi ko manais na kayo'y mga taba. Ngunit mga anak, pagkatatandaan na sa bawat pagsubok na inyong dinadanas sa sanlibutan ito, ito'y isang bahagi ng pagkahilang ko sa inyo upang do'y makita sino nga ba ang tunay na sa akin ay nagpapasakop. Sino nga ba ang humaharap sa akin ng buong katapatan? Sino nga ba ang handang magpakasakit, handang sumunod sa aking kalooban? Tandaan niyo mga anak, ang lahat ng nandito sa sanlibutan ito ay unti-unting mabilala at hindi na mahahawakan ng inyong mga kamay. Ngunit ang aking salita ay palagi ninyong panghawakan
sa tuwi-tuwi ay inyong sundin, sapagkat ito ang makapagbibigay sa inyo ng buhay. Ito ang makapaglilinis sa inyo ng lahat. Ibinabako ang batas na linis at ang pitungan upang maging salamin ng inyong buhay at upang makaakapin ninyo upang pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa ibabaw ng daigdig. Ibibigay niya ng sanlibutan ito ang lahat ng kasiyahan at karangyaan. Ngunit ang dulot nito ay pagkakasala at kapamakan. Ngunit ang aking iniaalok sa bawat isa sa inyo, hirap sakit at pagbibigis. Ngunit kung kayo'y magtatagumpay sa diyagang kakamtan, ang buhay na walang hanggan, katawang panglang na hindi na makatitikim ng kamatan sa anumang kapamaraan. Iyan mga anak, ang tunay na kakamtin ng bawat isa na magtatagumpay sa ministeryo at ilaw na aking ipinalalagan dito sa santo. Ngunit hindi nga na ay saliyang magkakalit ng buhay ng lahat. Hindi nga lahat ay saliyang magtatagumpay. Kapag dumating na ang takdang oras, ang sapat na bilang, do'y makikita ng mata na ako'y dumanak mula sa harapan. Makikita niyo ng inyong amang nasa langit ay tuwang-tuwa sa kanya habang kayo'y sinasalita. At kayo na magtatagumpay ay magiging kaysa ko sa aking kanya. Do'y madarang ang lubos na kapayapaan ng puso at isipan, ang kaligayahan na hindi ninyo nadama dito sa sanlibutan. Habang kayo ay nandito pa mga sikapin ninyo na kayo'y makasunod at tumupad sa bawat kong mga putos. Kung inyong mabit, ako ngayon ang pagmamagita sa pamamagitan ng aking ito. Sino nga ang tunay na nakaulap? Sino nga ang saliyang nagkamit ng karunungan buhat sa akin? Paunti-unti nga na pinupunan ko ang kakulangan sa inyong puso at isipan. Paunti-unti aking ibinubuhos ang tubig ng buhay upang inyong makamit sa bawat sandali at sa bawat pagkakataon na kayo ay haharap sa matatalim sa sanlibutan.
sikapin pa ninyo na kayo'y mag-aral ng aking salita. Sapagkat sa pamamagitan nito, ipahihiyak ang marunong ng salita. Inaakala ng marunong sa salitang ito na kayo'y mga mangmang. Ngunit ito'y aking patututuhan na kayo'y matalino, hindi sa salita dito sa salita, kundi sa aking kapangyarihan na ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Mga anak, matututan yan na patawarin ang bawat sa inyong pagkakasala. Hindi sa pamamagitan lamang ng salita, kundi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Kung miniwi ka ninyong pinatawad ng ang taong nagkasala sa inyo, ngunit hindi naman makita sa inyong mga gawa, kayo nga'y nagkakasala. Ang nais ko sa tuwing po, maging mababa kayo sa lahat ng pagkakataon. Maging tubig kayo sa naglalagabilang napo. Maging tupa kayo sa mabangis na tigil. Maging luntian na kabukiran na sadiyang ang kay gandang pagmasdan at kay sarap na. Yan ang nais ko sa bawat isa sa iyo. Ako'y sandaling umili sa bawat isa sa iyo upang ipadama ang aking pag-ibig at pag-ibig. Tandaan ninyo, ako'y kasakasama sa tuwi-tuwi sa bawat sandali ng inyong buhay. Kung kaya, alisin na ninyo sa inyong puso at isipan ang pag-aalala, ang bawat pangamba. Kung sino ba ang siyang nagnanais na makatupad at sumunod sa akin. Dalawang kamay na aking naakal patungo sa akin. Ngunit ang nagnanais lang ng para sa kanyang naman. Tandaan niyo, kakamtin niyo ang panandali ang kaligaya. Ngunit tulad nito ay kapakapan. Panandali ang alin ang ibibigay ng salita. Ngunit tinitiyak ko sa inyo ang aking kaloob ay walang humpay na kaligaya. Luluha na kayo ay hindi sa kalungkutan, ngunit sa kagalakan. Ang bawat ninyong kahilig ay aking natin, ngunit mahal, hindi pa ito ang oras upang ito ay inyong nakakita. Ibigan ang bawat isa sa inyo kung sino ang handang magtiis, kung sino ang handang magpakasakit, upang ihaya at ipanakaya ang aking ministeryo at lalo higit ang aking bagong pangalan. Maging handa na kayo mga sapagkat sa pagpapahayag ng aking bagong pangalan, hindi lahat ay matatanggap. Hindi lahat
ay masisiyahan. Karamihan ay dudustan, tutuhanin ang aking papa. Ngunit maging matalim pa rin, mga anak. Ihaharap ko kayo sa iba't ibang uri ng hayop sa sanlibutan ito. Pagkatandaan ninyo, ang hindi sa akin ay mawawalay sa akin. At ang para sa akin ay mananatili hanggang kapakasan. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Sumainyo ang pagpapala sa umaga. Muli kong bumibigat at